105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:26 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaakit. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Thursday, araw na po ng Huwebes, ika-13 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na po ang ating mga balita. Dalawang babae, panibagong biktima ng pamamaril. Kahapon po yan nangyari sa bahagi ng Parang Road, Barangay Poblacion 5 sa Cotabato City. Base sa report ng Philippine National Police, sakay ang dalawang biktima ng NMAX na motorcycle na may plakang 732 MRV. At kinilala yung biktima na sina Almira Hamza Usman, 27 years old, at ang kasama nitong si Jane Palileo. At upang bigyan tayo ng pinaka-latest update kaugnay sa mga insidente nito, matagal din tayong nanahimik, mahigit isang buwan din. No? Mahigit isang buwan din tayong walang naitalang shooting incident sa Cotabato City. At ang nasundan naman ito kahapon. Pero alamin natin kung ano kaya posibleng dahilan. Naging effective sa palagay natin yung paglalagay ng mga police outposts dahil matagal-tagal din tayo walang naitalang shooting incident, pero ganun pa man at nasundan ito kahapon. Nasa linya ang ating hepe ng Cotabato City Police Office, Police Colonel Jibin Bongkayaw. Colonel, magandang umaga ho sa inyo. Good morning. Opo. Good morning po, Jasper. Magandang umaga din sa tagapakinig, magandang umaga sa tagapanood at mga constituents natin sa Cotabato City. Opo, dalawang babae, panibagong biktima ng pamamaril. Kahapon po yan sa may bahagi ng Parang Road. Colonel, pwede ho kami makahingi ng mga specifics kung paano nangyari ito, Colonel? Opo. Yun nga, yung sinabi mo kanina na may shooting incident dito sa Quezon Avenue, Parang Road, Rosary Heights 2, Cotabato City. Mga 3:40 PM ng hapon. Mm-hmm. At ang biktima po dyan ay yung sila Almira Hamza Usman at si Jane Palileo. Si Usman po ay LGBT po ito at po pareho itong residente, pareho itong may negosyo. Ang occupation po dito mga to ay business. So sinundan po sila ng dalawang nakamotorsiklo na suspect at dyan banda sa pinangyarihan ng krimen ay binaril sila. Na-recover yung 3 or 4 na slugs ng 45 caliber pistol doon sa pinangyarihan sa krimen. At yun din ang tumbok natin na ang ginamit na baril ay yung
.45 caliber pistol. Naka-recover din tayo ng CCTV camera at nakikita natin yung mga profile ng mga suspects at ito yung mga persons of interest natin na sinusundan. O yun, nahagip ng CCTV yung krimen at saan sila galing at saan sila papunta nung sila'y barilin, Colonel? Galing sila dito sa bandang ICC, sa Cathedral na road, parang road from that direction going to doon papuntang super direction. So sinundan sila, nakikita sa CCTV na yung suspect nakasunod doon sa mga victims. Nakikita hanggang sa nakakaroon siguro ng tiempo at doon sinagawa yung krimen. Nasa kalagitnaan siya ng yung outpost ng banda sa Immaculate Conception Cathedral at doon sa corner parang De La Vida. Nasa gitna siya. Tinapat talaga at malayo, hindi makikita ng kapulisan. Although nakita ng mga duty natin na may dalawang motor, isang motor na kumaripas ng takbo after nung insidente at napagalaman na yun pala ay mga suspect pala. Opo. Ongoing yung investigation natin dyan at may anggulo tayo na business related, mga business related o di kaya kasi tumboy yung babae na yun. Yun ang mga anggulo na dapat nating sundan at sa investigation natin. So sino ho yung nagmamaneho dito? Itong si Si Usman po. So Si Usman. Opo. So siya yung namatay sa pamamaril. How about yung kasama niya? Yung kasama niya ay daplis, nagkaroon lang siya ng daplis doon sa kuha niya. Sa daplis doon sa likod din. Opo. Ang tama kasi ni Usman ay nasa likurang bahagi ng katawan niya. At siya ang target kasi may balita pa doon na parang pa siya, parang siniguro na siya. Na talagang patay siya o binalikan pa o talagang ilan ang natabo niyang tama ng bala sa katawan si Almira Usman? Parang dalawa sa likod at sa kamay. Then yung backride niya na si Jane Palileo, daplis lamang, Colonel. Daplis lang din. Opo, at nasa ospital na ngayon at tinatanong nating mga investigador sa ngayon ay hindi pa muna siya nagbigay ng salaysay kasi medyo natakot siya sa sabi niya retaliation. So ibig sabihin kilala niya yung mga possible suspects. So retaliation, ibig sabihin, Colonel, matakot siya na magsalita. Matakot siya na magsalita, baka balikan siya. Ayun, baka balikan siya. Pero ganun pa man ang mahalaga dito, may survivor. Oo, may survivor at tuloy-tuloy yung follow up natin dito. Mas magiging mahalaga yung statement na ibibigay ng survivor dahil malamang namukhahan niya yung taong bumaril sa kanila. Opo. At mga witness din. Kasi yung mga suspect kasi nakabunit siya. Nakabunit yung dalawa. So, kailangan natin na follow up doon sa kuha natin. Dalawa yung person of interest. Alin doon yung bumira? Yung backrider? Yung backrider. At sinusundan natin yung mga CCTV papunta doon sa kung baka may mga time na tinanggal na nila yung bunit nila doon sa CCTV. Okay. So, isa sa mga anggulong nasisilip ho ninyo base sa follow-up investigation is business-related. Maaring may kaugnayan sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Ano bang trabaho nito? Ano bang negosyo nila, Colonel? Initially, ang diyan is lending. Nagpapautang. Nagpapautang. Lending. Pero yung lending naman hindi naman siya yung kalakihan. Lending kasi malakihan. Pero yun din ang kaanuhan natin sa lending pag hindi yun din ang downside yan sa lending business na yan. How come naman na yun yung posibleng dahilan sa lending business niya? Meron ba siyang nakaalitan dito bago sa binaril? O meron ba siyang kinolekta? O pinagalitan? O hindi nagbayad sa kanya na posibleng yun yung dahilan kung bakit siya binaril, Colonel? Yan po. Part po yan sa investigation natin. Susundan natin yung mga ganyan. Listahan ng mga nakautang. Sino yung malaking utang sa kanya. Sino yung ganyan and so on and so forth. Another business niya. Okay. Susundan po natin yan. Matagal-tagal din tayong nanahimik, Colonel. Simula noong huling interview natin na nag-put up ka ng 12 na dagdag na mga police outposts, matagal ding nanahimik ang Cotabato City bago nasundan mo rin ang pamamaril kahapon, Colonel. Yes po. Yan din ang isa sana sa epekto doon sa natin. Pero I realize na yung policing at peace and order ay hindi pala talaga dapat
lang sa balikat ng kapulisan o sa mga law enforcers natin. Kasi kahit natatarin natin ng outpost yung buong area at kung walang cooperation, walang yung support ng community with regards to peace and order, medyo alanganin tayo dyan. Paano sila mag-support? Eh, dapat yung makiisa sila, magturo kung sino yung mga suspect, kung sino ang support, kung may mga kahinahinala na mga tao po. At least malinaw, itong pinakahuling insidente ng pamamaril kahapon, walang kinalaman ito sa politika. Kung hindi ito ay business related, may kaugnayan doon sa trabaho nitong si Almira Usman dahil siya mismo yung talagang target nito. Siya talaga yung pinuntirya. Siya yung pinuntirya, Colonel. Siya yung pinuntirya at yung dalawa din sila na may pare-parehong negosyo o pare-parehong Okay. Nagpapautang din itong survivor yung kasama niya. Yes. Opo. Parang magkasama sila at may mga ibang kwan pa na i-verify natin yung mga iba pang mga anggulo kasi may mga narinig pa tayong mga ibang anggulo diyan. Okay. So, pero ang pinakamalapit talaga, business related. Walang kinalaman ito sa love triangle ng mga previous ng mga pag LGBT ang nababaril, Colonel? Titingnan din natin yan ang anggulo kasi isa din yun sa anggulo na titingnan natin. Okay. Okay, sa ibang paksa naman ho, dahil nag-umpisa na ang campaign period, effective February 11 para sa national positions sa mga senador at party list representatives. So may pagbabago sa ating category, Colonel, dahil ito yung inilabas ng Commission on Elections last time na nasa red category ang Cotabato City, pero habang papalapit tayo sa eleksyon, nagbabago itong category na ito dahil sa ongoing na validation. So ngayon, nasa anong level na ho tayo, Colonel? Nasa ano tayo, mga 12 na nasa orange at the rest ay nasa yellow. So walang red yung ano natin. So hopefully tuloy-tuloy yan at dahil dun sa mga sitwasyon natin sa Cotabato City. So far kasi wala tayong mga insidente related sa election and other mga insidente, lalo na shooting incident, and hopefully tuloy-tuloy po yan para makabuto. Yun din kasi ang isa sa mga parameter para diyan sa pagbaba ng kulay red natin sa categorization natin. At aside from that, yung mga previous na mga data, mga historical data po, kaya bumaba yung categorization natin. Ano ba ibig sabihin pag orange category in layman's term kung ikukumpara sa red? Ang red category kasi is yung hotspot yun eh. Okay, hotspot talagang. Pwede pang yellow, mababa sa hotspot. Wala tayong term diyan sa layman's mababa sa hotspot or medyo hindi siya hotspot or areas of concern. May areas of concern lang siya na may mga insidente nangyari previously at recently na nagiging para matutukan sa areas of ito yung mga areas of concerns. Okay. So, mga ilang barangay kaya out of 37 yung nasa orange? 37, I'm sure, tingnan ko yung data namin. But 12 yung orange, the yellow is the rest. 12 minus 39 at 7. So, sana manatili ng ganito at sana mas bababa pa sa orange, Colonel. Nang sa ganun, talagang mapanatili natin yung law and order pagdating ng araw ng eleksyon. Sana. Pero sa amin, sa point of view ng PNP, mas maganda. Yan kasi din ang basihan para sa deployment sa personnel natin. So, sa akin, personally, gusto ko red. para maraming personnel na i-deploy sa atin. Kasi yung yellow or orange or green, walang i-deploy sa atin. At mamaya, may mangyari na hindi Mas mabuti na yung sigurado kung ikaw ang tatanungin. Yes po. Pero pero ganun pa man Pero ganun pa man, kahit bagamat nasa orange category na tayo, magre-request ka pa rin ba ng mga additional personnel, Colonel? Yes. Magdagdag tayo ng kuha natin, ang focus natin dito ay yung mga sa special electoral boards. Ayun, kasi ito yung nakaka-delay dati. Kasi yung mga teachers, okay, nag-withdraw sila on the day ng eleksyon. Ng eleksyon. At problema tayo kung sinong papalit doon. Di kumukuha tayo ng kapulisan natin. At yung mga kapulisan natin, nakatukan na po yun sa security. So dahil doon, medyo na-delay, naantala at nagkaroon ng gulo-gulo konti doon sa mga natin sa eleksyon. So sana, mayroong naka-standby.
standby na SEBs from other region para pag may mag-atras kagad na teachers, meron kagad tayong mailagay kagad. Actually, nag-request kami ng 500. Ayun. 500 na, Oo, na 500. SEBs dyan. Handa na. Ititrain pa ito o na-train na? I-train pa ito. Ititrain pa. Ititrain pa na magsilbi bilang Special Board of Election Inspectors. Opo. Kasi yung training pala natin dati, hindi pala yun na yun yung training dati kasi iba na yung Machine. automated Counting machine. ACM na ngayon. ACM, Oo. opo. BCM yung dati. yung luma pa o yung luma na version. Ito ngayon bago na eh. ACM na, Automated Counting Machine. Kaya i-train uli yung mga kuha natin. Then lately lamang, simula noong February 11, katuwang hata ninyo ang COMELEC sa pagbabaklas, Operation Baklas, Colonel. Marami ho kayo mga natanggal na mga tarpaulin, mga campaign poster na mga inilagay sa hindi common poster areas. Opo. Nationwide po yun. Programa po yun ng COMELEC, Nationwide Upland Baklas. Lahat, sabay-sabay po yan, simultaneous. Lahat ng mga provinces, lahat ng cities. Para naman, ay tanggalin natin yung dapat tanggalin doon sa hindi nasa common poster area. Oo. At lately lamang din nagkaroon ng Regional Joint Security Control Center meeting, no? RJSCC. So Yes, ano pong mga na-discuss dito, Colonel? Yun din yung na-discuss natin ngayon, yung upland baklas na yan, yung sa categorization, Gun ban. gun ban, yung mga yung SEBs, yung concern natin sa SEBs, and other concerns with regards to the elections. Okay. So at least ngayon pa lang talagang handang-handa na tayo. Sana manatili ng ganito. From red, naging orange na tayo. Sana mas mababa pa, no? At nasa ganun, walang magiging problema. So, sige po, anong maipapayo mo sa lahat ng mga kandidato? Colonel, ngayon nag-start ng campaign Yes period. po. Nang sa Yes ganun, po. manatili tayong ganito. Tahimik. Go ahead. Yes po, yung mga kandidato natin, ngayon ay campaign period po ngayon ng national candidates. Yung hopefully this March is yung mga local candidates na. So, kuan lang, advice lang doon sa mga candidates natin na to follow the rules and regulations na naka-state doon sa COMELEC para maging maayos yung elections natin at yung campaign period. Yung kasing rules na yun ay ginawa yun para sa kaayusan. Para kung sundin lang natin sana yun, okay yun, maganda at maayos yung mga activities natin sa elections. Okay. Colonel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam at Yes po. more power sa Cotabato City Police Office. Thank you po. Yes po, thank you po, Jasper. Thank you sa lahat. More power to us and Okay. may God bless us all. Yan po ang hepe ng Cotabato City Police Office, Police Colonel Jibin Bongkayao. So isa ang patay, isa ang sugatan sa pinakabagong insidente ng pamamaril sa Cotabato City sa bahagi po ng Parang Road, Barangay Poblacion 5 sa Cotabato City kahapon pasado alas 3, kung saan ang nasawi ay kinilalang si Almira Usman, 27 years old, habang yung kanyang backrider na si Zane Palileo ay daplis yung kanyang tinamo. At ang target pala talaga dito itong si Almira Usman, no? Binaril nitong riding in tandem suspect na nakasuot di mo na ng bonnet, at isa sa mga pinakamalapit na anggulo sa motibo ng pamamaril ay yung negosyo nitong dalawa na lending, nagpapautang. No, isa yan sa mga tinitignan ngayon na anggulo ng PNP kung isa sa mga dahilan na kung bakit sila binaril. Ang mahalaga dito, anila, may kuha na may CCTV footage, at ang mahalaga dito, mayroong survivor. So, yung survivor marahil ang makapagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad upang matukoy yung itsura ng taong bumaril sa kanila, ano yung pinakamalapit na motibo, at nang sa ganun ay mabigyan ng hustisya itong pagkakabaril patay kay Almira Usman. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera.
Ganap na pong alas 8:45 ng umaga, dumako naman tayo sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao del Sur, kung saan nagkaroon ho ng tensyon kahapon sa naturang lugar makaraang meron na namang panibagong insidente ng pamamaril. At ang biktima ay isang miyembro ng Moro Islamic Liberation Fronts na kinilalang si Nuruddin Kalon. Yan po yung biktima ng pamamaril na nagkaroon po ng exchange of gunfire sa naturang lugar na nagresulta ng paglikas ng mga residente dyan sa bayan ng Mama Sapano. Kamustahin natin, kamusta na kaya yung sitwasyon itong mga residenteng nagsilikas? Nasa linya ang ating PDRIM, ang ating PDRRMO Team Ambuludto. Sir Team, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Yes, Sir Just, no, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kababayan tagapakinig po ninyo. Apo, Sir Tim, nakarating na po sa inyong kaalaman itong nangyari dyan sa isang barangay sa Mama Sapano, itong barangay Liab, Mama Sapano, kung saan nagsilikas yung mga residente dahil sa naganap na putukan, Sir Tim? Yes, sir, no, gaya nung na-report sa atin at nakarating na rin sa inyo, ay merong pangyayari kahapon nga po, no, sa bayan ng Mama Sapano, particularly doon sa barangay Liab at saka doon sa dalawang sityo ng isang barangay doon sa barangay Liputan. So apparently may earlier during the day kahapon may binaril doon na individual, tapos parang nagkaroon ng tension doon sa area dahil parang gumanti ata daw yung mga kamag-anak nung napaslang. Okay. Then ano po ang naidulot nito sa mga residente sa lugar? May nakita ho tayo nagsisial sa balutan, Sir Tim? Yes, sir, no. Yung mga kababayan naman natin is sa area na yun is ganyan yung ginagawa nila pag nagkakaroon ng tension sa area between mga warring groups, ano. So hindi pa man nagkakaputukan is pinipreempt na nila, nag-evacuate na sila para if ever man nag-escalate yung tension, nasa safe na sila ng mga lugar, sir. So ngayon nasaan na ho sila at ilang pamilya ho itong nagsilikas, Sir Tim? Yes, no, as per reported nung ating MDRRMO sa area ni si Sir Vincent Coales, umaabot sa mga 300 plus families po yung pansamantalang nagsilikas at karamihan po sa kanila ay nakituloy sa kanilang mga kamag-anak sa mga kalapit na barangay po ng bayan ng Mama Sapano. Opo. So yung iba 300 families nandun sa kanilang mga kamag-anak, then yung iba home-based. Then meron na bang clearance na bumalik, Sir Tim, dahil may nakita tayo mga tangke doon sa area kahapon? Safe na ba silang bumalik sa kanilang mga katahanan? Yes, sir, no, as precautionary measure siguro na ginawa ng ating mga uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines and to de-escalate na rin yung situation kasi yun nga, nagkaroon ng tension doon sa area. So pinuntahan ng ating mga kasundaluhan to pacify the warring parties para hindi na lumaki yung anumang hindi pagkakunawaan sa area. So I think hindi pa naman siguro nagbibigay ng clearance yung ating mga kasundaluhan kasi nga just to be safe, ano, kailangan mo nang i-secure yung area para yung mga kababayan natin magkaroon ng maalis yung agam-agam nila na mag-escalate pa yung nangyaring disturbance kahapon doon sa lugar. Dahil sa atin naman, sa part natin sa provincial government, ang PDRIM, ano po ang gagawin natin upang matulungan yung mga pamilyang nagsilikas dito sa man-made calamity na ito, Sir Tim? Yes, Sir Just, no, immediately after nung nangyari, we have informed the good governor, Governor by Mariam Sanki Mangudadato, about the situation at ang instruction niya po sa PDRRMO is to closely monitor the situation, especially nung ating mga nagsilikas na kababayan. Pag meron na daw pong signal na bumalik na sila sa area, tulungan po natin yung mga kababayan natin na makabalik na doon safely sa lugar nila. And if ever man daw na may mga pangangailangan sila kagaya ng mga pagkain and other relief items, antayin namin yung official report ng ating MDRRMO para may forward natin sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para makabigay kaagad tayo ng tulong. So sino ba, base sa patakaran, Sir Tim, pag may mga ganitong situation, man-made calamity, sino ba dapat ang unang tumulong? Ang municipal level o diretso na kaagad sa provincial level? Yes, sir, no, we have this rule kasi ano sa grupo po ng mga disaster managers na itinatawag nating rule of two, ano. Pag dalawang barangay ang nagka-problema, ang unang sasalo dyan po is yung munisipyo. Pag dalawang munisipyo, mag-i-interview ng province,
And pag dalawang munisipyo, mag-intervene po yung probinsya, and pag dalawang probinsya, saka po mag-intervene yung region, and pag dalawang region, saka po national. So since ang apektado pa lang po ngayon is dalawang barangay, so we would let the municipal government of Mama Sapano deal with the situation. Pag nagkaroon po ng instance na hindi na nila kinaya, halimbawa exhausted na yung kanilang dream fund or nagamit na po nila yung kanilang quick response fund, saka po mag-i-intervene ng provincial government yan. So ganun po yung ginagawa natin since na po si Governor Baymariam, para hindi po magkaroon ng sapawan ng trabaho po or responsibility yung ating mga LGU. Okay. Pero ganun pa man, ang provincial government may mga nakapreposisyon na, may mga naka-ready na mga relief goods o food packs, Sir Tim, sa mga ganitong sitwasyon? Yes sir, no sir, just parati po yan, always at always yan na naka-standby yung ating mga relief packs doon sa ating provincial operation center, kasi yun nga, alam naman natin po ang probinsya ng Maguindanao del Sur ay hindi bago sa mga ganitong sitwasyon, ano, kung hindi man pagbaha, ganitong mga conflict ang nararanasan natin. So ito po yung mga hazards na available sa ating probinsya. So sinisigurado po ng ating butihing gobernadora na always po na may provide ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan in the quickest way possible para hindi na po sila mahirapan. Sige po, mensahe sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Barangay Libutan, Barangay Liab, Mama Sapano. Go ahead, Sir Tim, sa mga ganitong sitwasyon. Ano po ang mensahe ng provincial government? Yes po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga kamag-anak po namin na nandyan po, at mga kababayan namin nandyan po sa bayan ng Mama Sapano. Wag lang po tayong magpadala sa mga emosyon, So ang isipin natin yung kapakanan ng mas nakararami. Lahat naman po yan ay pwedeng pag-usapan. At nandyan po ang ating mga kasunduluhan, nandyan po ang LGU natin na para tumulong, na para hindi na po lumaki itong problema. Ang isipin na lang po natin yung kapakanan ng ating mga kababayan, at papalapit na po ang buwan ng Ramadan. Napakahirap siguro na during the month of Ramadan is nasa evacuation center na nagpa-quit po yung ating mga kababayan. So, mga kababayan, maging mainahon lang po tayo dahil ang inyong pamahalang panlalawigan, probinsya ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Baymariam ay lagi po nakatutok at nakaantabay sa sitwasyon, at darating po ang tulong ng inyong pamahalang panlalawigan. Apo. Yun lang po, Sir Jazz. Maraming salamat at mabuhay po ang probinsya ng Maguindanao del Sur. So yan po ang P-Dream ng Maguindanao del Sur. Team Ambulunto sa kanyang pinakalitas update hinggil dyan sa nangyari sa Mama Sapano sa Maguindanao del Sur, Barangay Liab at Barangay Libutan. Marami-rami din ito. 300 families yung nagsilikas dahil sa bakbakan na nangyaring tensyon. Ang kwento kasi rito, may binaril at napatay na isang miyembro ng MILF-BF sa ilalim ng 118 Base Command na si Norodin Calon. Then yung kanya mga kamag-anak, may mga armas din, malamang gustong makabawi. Kaya nagdulot ng tensyon dyan sa lugar. Agad nagpadala ng tangke, agad nagpadala ng mga kasundaluhan dyan upang maging silbing peacekeeping forces at hindi na lumawak pa yung gulo. Ayon sa peace monitoring team sa lugar, nagkaroon pa nga ng palitan ng putok yung pamilya ng biktima laban sa suspect bago ito tuluyang nakatakas. Kaya't hindi maiwasan na yung mga residente natakot, nangamba, ayaw nilang maipit sa palitan ng putok ng dalawang grupo, kaya't sila'y nagsilikas. At ngayon nananatili yung mga bakwit, 300 families sa kanilang mga kamag-anak. So nagsasagawa na ngayon ng assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang MDREAM ng munisipyo upang makapagbigay ng tulong sa mga pamilyang nagsilikas. At patuloy sa ating mga balita sa layunin na mailapit ang serbisyong pangkalusugan at makapaghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangan,
Isang medical and outreach program sa mga residente ng Barangay Damabalas, Datupiyang ang isinagawa kahapon. Hindi bababa sa 1,000 katawan na kabenepisyo sa programa kung saan kabilang sa pinamahagi ay ang libreng medical check-up, gamot, eyeglasses, tsinelas, food packs, dental check-up, libreng tuli at iba pa. 10 katao rin na merong mga kapansanan ng tumanggap ng wheelchair mula kay Congressman Muhammad Tong Paglas. Buong suporta rin ipinakita ng mga aspiring officials ang kanilang tulong sa mga residente. Maliban dito ay dumala rin sa aktibidad ang mga incumbent board members at ilan pang mga kandidato sa ilalim ng Team Agila. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa naturang programa ng provincial government dahil anila libreng serbisyong pangkalusugan na higit na kinakailangan sa panahon ng krisis. Sa Cotabato City naman ay ginanap din po ang groundbreaking ceremony. Itong konstruksyon, ibig sabihin, sisimula na itong konstruksyon ng multi-purpose building dormitory project sa Cotabato State University. Ito ay dinaluhan ng mga guro at mga estudyante ng CSU. Nagmula ang pondo sa 30 million pesos na proyekto ni Senador Alan Peter Cayetano na naisakatuparan sa pamamagitan ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Siti Shahara Dimple Mastura. Ang 2-story building na dormitory ay inaasahang matatapos ng 10 buwang konstruksyon. Ito lamang ay isa sa mga proyekto ni Congresswoman Dimple Mastura sa ating komunidad. Ganap na pong 8:56 ng umaga. Subscribe lamang sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV. Huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. So alam po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.